Good morning, everyone. Welcome back to my channel. Good morning. It's Friday and it's my day off. So today's video is exciting. I'm going to talk about ano yung mga job na pwede nating applyan as a foreigner or you, a Filipino citizen who are willing to come here to Denmark and it's already 100% sure na pakakasalan yung kanilang nakilalang boyfriend na Dane or Danish, or ready nang pakasalan ng kanilang mga boyfriend na EU citizen na nandito sa Denmark. So, girl, ready ka na bang, ma-stress? Hindi, joke lang. So, as a first-time Filipino or foreigner, galing sa Asia or whatever, marami ka talagang katanungan sa self mo kung kaya mo bang tumira dito sa Denmark. Ano ba yung mga job na pwede kong applyan kasi wala kang education sa Denmark, hindi mo pa kabisado yung language. So, it's a big struggle as a foreigner to come here in Denmark. Denmark is one of the difficult language to learn. Even myself, na 5 years na ako sa Denmark, ang aking Danish are still, hindi pa rin perfect, hindi pa rin fluent. Basic lang yung mga alam kong mga language, ay mga sentences. Yung alam ko lang din na mga sentences or mga word is yung ginagamit ko lang sa daily basis sa work ko. So, ano ba yung pwede mong applyan? Kung ikaw dyan ay nandito na sa Denmark at nagsastruggle, ang first mong pwedeng applyan na hindi ka mahihirapan is housekeeping. So, pwede ka mag-apply sa mga hotels, pwede ka mag-apply sa yung mga offices na tumatanggap sila ng mga walang experience na foreigner na gustong magtrabaho as a housekeeping. So, as long as masipag ka lang at willing kang magtrabaho, ay pasok na pasok ka sa job na iyan, housekeeping. So, second is, pwede ka pong mag-apply, if ever ito, second step na to, if ever na tapos ka na sa language or andun ka na malapit ka nang matapos sa pag-school mo pag-learn mo ng language, pwede ka mag-apply as a warehouse worker. Ito yung job na minsan hindi mo na kailangan magsalita ng Danish. Like previous kong job, yung sinabi ko sa old video ko na yung Coop company is majority is foreigner ang nagtatrabaho doon. So, hindi namin kailangan na magsalita ng Danish. So, pwede yon. May mga warehouse na hindi kailangan magsalita ng Danish, but hindi din kailangan ng maraming qualification as long as hiring sila at saka pasok ka sa, alam mo yun, yung parang timing lang talaga na hiring sila at pwede mong pasukan yung ganyang job. Third one is pwede kang maging kitchen assistant. Itong kitchen assistant, pwede kang mag-apply sa mga commune naman ito. Kung gusto mo, pwede kang magpunta sa inyong job center dyan sa commune niyo at pwede kang mag-apply as a kitchen assistant. Kasi ang kitchen assistant, hindi naman kailangan na meron kang education. Ito ay pwede ka rin, pwede sa mga, alam mo yun, marunong na sa mga basic Danish. Kasi kailangan itong magsalita ng Danish kasi syempre nagtatrabaho ka sa isang eskwelahan. Pwedeng sa elementary or pwedeng school ng mga small kids. Yung, ano ba yun? Hindi ko alam yung term, but yun, pwede mong pasukan iyon, maging kitchen assistant sa school. Fourth naman is kung marunong ka na sa language, pwede kang mag-apply as susuyelpa. Ito ay hindi ka educated na yelpa. Ito yung nag-aalaga ng mga elderly dito sa Denmark. So, pwede mo itong applyan kasi may mga commune na tumatanggap sila ng mga
foreigner na walang education as a susoyal pa. So, pwede mong applyan ito at pwede mong punta ka lang sa mga common website kasi makikita mo doon yung mga available jobs na pwede mong applyan. So, ikaw na Filipina out there na nasa stress kung ano bang una mong sisimulan dito sa Denmark. Syempre, yung language, kailangan mo siyang tapusin, girl, kasi importante yan. At pagdating ng araw, ay makukuha mo din yung dream job mo dito sa Denmark. Like me, I'm happy with my job right now. So, yeah. So, 5 years na ako dito, pero, alam mo yun, struggle pa rin sa language. So, kayo dyan na nagbabalak pumunta ng Denmark at ready nyo ng pakasalan ng inyong mga Danish fiancé or EU boyfriend na nandito sa Denmark, well, good luck at talagang sipag at tiyaga at saka diskarte lang yan. Saring mag-apply as a kitchen assistant sa mga restaurant dito sa Denmark, like especially in Copenhagen, maraming mga restaurant dyan na tumatanggap sila ng mga kitchen assistant na walang education kasi ano lang naman yung help lang naman sa mga chef. At pwede ka ring mag-apply as a waitress dito sa Copenhagen kasi meron akong nakikilala dati sa previous job ko na mga foreigner na nagtatrabaho sila as a waitress dito sa Copenhagen kasi mostly naman dito sa restaurant sa Copenhagen ay nag-speak ng English. So ikaw dyan na bago pa lang dito sa Denmark, pwede mo yung simulan as mag-apply ka as a waitress sa Copenhagen. Hindi ko lang alam sa outside Copenhagen kasi mostly doon outside Copenhagen is I think you need to at least speak Danish. Pero dito sa Copenhagen, you can speak English as far as I know kasi meron akong nakikilala na sila, waitress sila dito sa Copenhagen. So, ikaw dyan na yung bahay mo or nakatira kayo malapit sa Copenhagen or sa Copenhagen mismo, mag-try ka na pumunta sa mga restaurant, mag-pass ng resume, or pumunta sa kanilang mga website, malay mo may mga job openings sila. Tapos, ano pa ba? Pwede ka rin mag-apply as a mga sales assistant. Like for example, myself, nag-apply ako or nag-work ako before sa Zara. Dito sa Copenhagen center. That company, Zara, doesn't need you to be Danish fluent speaker kasi hindi nila kailangan ng language. As long as marunong ka lang mag-English kasi yung store naman is international. So, they don't need a Danish speaker. But if you can speak Danish, it's a big plus. Also in Uniqlo, for example, or New Yorker, mostly they speak English. So, yun lang. So, thank you for watching and I hope you guys enjoyed this video and I hope you find this video informative. And if you like this video, please hit the like button. If you want to subscribe, maybe you want to subscribe, please subscribe and have a nice day everyone. Be good. Till next time. Bye.